Simula po sa ah, August 1st Sunday ay meron po tayong gagawing kakaiba dito sa Lord's Way, particularly po sa bawat pamilya na represented po sa atin. After po ng service ay ang bawat pamilya po ay isa-isa every Sunday ay aanyayahan ko po doon po sa lounge para po makilala ko kayo at maipag-pray. So, i-schedule po natin every Sunday, every family, every Sunday, at para po maipag-pray ko sila dyan po sa lounge. Pwede po, ito ay sa August pa naman, pwede po kayong magpalista na if you want to be prayed for as a family. No, pero kung hindi man po, o nahiya kayong magpalista, ay kami na po ang mag-i-schedule ng inyo pong schedule sa Sunday pong yon. Pangalawa po ay umulan maghapon, kahapon, at ngayon mukhang nagpipintong maghapong ulan to. In fact, ayon po sa ating Weather Bureau ay tuloy-tuloy ito hanggang this week. Siyempre, pansinin nyo, maraming puting upuan. Alam mo ninyo, sino po ang gustong maging matatag sa kanyang buhay? Yes? Yes? Anuman ang panahon, ay matatag pa rin siya sa kanyang buhay, sa kanyang sarili, sa pagharap po sa buhay. Alam mo ninyo, ito pong ulan na ito ay normal po yan. At kung paanong umaaraw, uulan, bumabagyo, normal po yan. Hindi po dapat yan nagiging hadlang sa pagsamba. At yan po, pag nasanay tayo, anumang panahon ng buhay natin, tumatayo tayo, lalong-lalo na sumasamba po tayo sa Diyos, dyan po lumalakas yung ating pagkatao at pananampalataya. At pag po umulan lang, parang masarap matulog, parang nakakatamad mag-church, o kaya, baha, dadaan ako sa baha, ganito, wala akong payong, something like that. Alam ho ninyo, marupok po, hindi po kayo tatatag sa inyong pananampalataya. Ito po ang nagpapatatag ng pananampalataya. At pag matatag ka sa pananampalataya, matatag ka sa pagharap sa buhay. Hindi po panapanahon ang pagsamba sa Diyos. Hindi po yan panapanahon. Ito nga ang nakaraan bumagyo Actually, wala pong bagyo. Kinancel na yung eskwelahan dito sa Kalumpit sa ibang lugar. Hindi naman. Sabi ko nga po, nung bata kami, nung nag-aaral, naalala nyo, nung bata tayo, nag-aaral tayo, bumagyo. Signal number 3 lang ang kinakancel Kaya po yung noong panahon namin sabi nga ni Jun sako lang nung panahon namin pagpapasok ka sa school, iingatan mo yung 2-3 notebook, lalagay mo sa plastic ng chicharon, no? Talagang ipoprotekta mo yan, kahit na bumabagyo yan, may pasok. Ano? At mga creative ang mga bata nun kapote nila yung sako, naalala yung sako, tutupi yun no? Tapos makita mo yung meron ng kapote At kaya po yung mga bata noon, compared sa mga, nung lumaki na, yung mga panahon po namin, 1960s, mga ganon-ganon, nung lumaki yun, matatatag yun. Ngayon yung mga Generation Z na yan, na-spoiled. Umihi lang yung palaka, walang pasok. Kaya madaling umiyak, no? Hindi parang na-spoiled, no? So ang nagpapatatag po sa ating pagkatao ay yung anumang panahon, hindi nagbabago yung ating faith sa Diyos. Okay, pwede na ako mag-closing prayer, yun ang message. Okay. Okay. So, sa ating pong pagpapatuloy sa Book of Daniel, okay, introduction na po ako. Switch na ako sa ating message. Ang pangarap po ng bawat hari sa kanyang kaharian, na yung kanyang kaharian ay mananatili magpakailanman. Pero, kung titingnan po natin ang kasaysayan
at ang banal na aklat, iba po ang sinasabi na ang mga kaharian dito sa mundo ay magra-rise and then magfo-fall. Ang totoo po, ang kaharian lamang ng Diyos ang tanging maglalast forever. Yung pong kaharian ng mga tao, yan po ay aangat, pero meron pong panahon ng pagbagsak. May panahon ng pag-angat, may panahon ng pagbagsak. Dahil yan po ang makikita nyo, kung titingnan nyo yung kasaysayan po ng mundo natin, yan ang totoo. At yan din po ang sinasabi ng banal na aklat, ang Bible po, na ang kaharian lamang ng Diyos, it is the kingdom that lasts forever. Ito po ang mensahe ni Daniel chapter 2 na atin pong binasa. Now, tingnan po natin, una, yung pong earthly powers and human anxieties. Sa unang bahagi, ito pong message na ito. Ang Diyos po, makita natin, ay meron siyang kapangyarihan na ang mga kaharian dito sa lupa ay pwede niyang ilagay sa isang critical crisis situation. Okay? Now, dito po, si Nebuchadnezzar, yung unang bahagi ng chapter na yan na hindi po natin binasa, na ngayon ay dadaanan natin, dito makita natin, si Nebuchadnezzar po, sa kabila ng kanyang great power, was deeply disturbed. Na-disturb po siya. Yan po ang katunayan sa lahat po ng mga earthly empires, lahat ng mga gobyerno, lahat ng mga kaharian. Okay? Kahit na po nasa rurok sila ng kanilang kapangyarihan, sila po ay vulnerable. Sila po ay insecure. Sila po ay anxious o nagugulumihanan. Tingnan po ninyo ang modern empires. O pag sinabi nating modern empires, yung political empire, economic empire, even personal empires. Kasi tayong mga tao, nagbibuild tayo ng personal empires din eh. Kung titingnan po ninyo yan, they look strong. Sa tingin mo, matatatag sila, pero they are plagued. Sila po'y sinasalot ng takot at instability. Okay? Ma-political, economic, kahit na personal empires. Tingnan mo yung tao minsan, ang tingin mo, napakayaman niya, napakatatag niya, marami siyang ari-arian, at siya patuloy niyang binibuild yung kanyang personal empire. Pero ang totoo po, puno rin siya ng insecurity. Bakit? Kasi po, takot sila, someday they will collapse. Okay? They will collapse. Why? Because power without God is always afraid. Pag ang sang kapangyarihan po, tao man yan, gobyerno man yan, hindi niya kakampi ang Diyos, laging takot yan. Laging takot. May panahon ng pag-angat, pero nakatakda rin po ang pagbagsak niyan. These are Roman or human empires. Dito po makita natin, ang Diyos po, pinapakita niya yung kanyang soberenya, yung kanyang sovereignty, at yung kanyang pamamahala, yung kanyang rule over human empires. Dito lang sa panaginip po ni Daniel, ang Diyos po, nilid niya yung kaisipan ni Daniel sa kanyang panaginip para makakita siya ng isang mysterious dream. Alam niyo ho ba, ang Diyos, pwede niyang pakialaman maging yung ating mga panaginip. Pag nahimlay na po tayo, yung pong isip natin, wala ka ng control dyan. Okay? Pag nahimlay ka, di ba kayo nagtataka? Pag himlay mo na, wala ka na, magigising ka na sa umaga, hindi mo na kontrolado. Kung ano ang iyong panaginip, kung ano ang iyong naisip, and God can direct our thoughts when we are sleeping. Ganyan po ang ginawa ng Diyos habang si Nebuchadnezzar, na noon siya po ang king ng superpower, the Babylonian Empire, nilid po ng Diyos yung kanyang panaginip para managinip siya ng isang mysterious dream na ikanatakot niya. Kaya po noong interpret po ni Daniel yung kanyang panaginip, sinabi po ni Daniel ang nangyari. Sabi niya, your mind turned to things to come, and the revealer of mysteries showed you what is going to happen. Okay? Nilid po ng Diyos ang kanyang kaisipan sa panaginip
para ipakita ng Diyos sa kanya kung anong mangyayari doon sa hinaharap. Sabi po sa Kawikaan, chapter 21, verse 1, hawak ni Yahweh ang isip ng isang hari at naibabaling niya ito kung saan igawi. Ang isip po ng sino mang makapangyarihan, sino mang hari, sino mang presidente, sino mang emperador, sino man siya, hawak po ng Diyos ang kanyang isip. At kaya pong igawi ng Diyos yung isip ng sino mang makapangyarihang tao, saan man gusto po ng Diyos. Kaya ganyan po ang nangyari kay Nebuchadnezzar. Now, sa ancient cultures po, yung mga tao, especially po yung mga hari, naniniwala po sila, some dreams are of utmost importance. Okay? Okay, si Nebuchadnezzar po, dito, kumbinsido po siya na ang kanyang panaginip ay hindi lamang mere passing fancy. Di ba, minsan nananaginip tayo. Pag nagising nga, walang kakwenta-kwenta. Di ba? Walang panaginip. Kaya, pwede mong kalimutan eh. Pag kinuwento mo nga minsan nananaginip ako, kukwento ko Kenneth, parang walang kakwenta-kwentang panaginip. Pero si Nebuchadnezzar po, nanaginip siya, kumbinsido siya na yung kanyang napanaginipan ay merong mahalagang kahulugan. Ganyan po ang mga tao noon. There are times na pag nanaginip sila, they always want to know the interpretation. Hindi lamang ito pantaya sa wedding, pantaya sa loto, kung ano-ano pa man. Pag nanaginip sila, alam nila, merong significant meaning yung aking panaginip. Kaya po yung mga hari noon, kaya po, ang mga hari, ancient kings po noon, maging sa panahon siguro natin ngayon, meron po silang mga magicians. Meron po silang mga encantador, meron mga sorcerers, meron po mga Chaldeans, ini-employ nila, naka-employ dyan sa korte. Bayad po yan ng hari. Kasi baka managinip siya, kailangan na ma-interpret nila yan. Kaya bayad dyan. Nasa korte po, employed dyan. Kaya kung gusto nyo maghanap ng career, pwede rin yan. Matuto kayong manghula. Kasi yung pong mga rulers na because they are anxious, they want to know what is the future. Okay? So that they can do something to secure their empire. Ganyan po si Nebuchadnezzar. Meron po siyang staff of specialists in dream interpretation. Na yan po ang tinawag ni Nebuchadnezzar nung managinip siya. Now, dito po sa verse 5, sundan po ninyo doon sa chapter 2 ng Daniel, si Nebuchadnezzar po, nag-demand siya ng incredible demand doon po sa kanyang mga special staff. Okay? That is, ano po ang diniman niya? Na naginip siya, tinawag niya yung mga encantador, anxious siya, na malaman kung ano ang kahulugan ng panaginip niya, pero ang hiningi niya, matindi. Ang normal po kasing procedure, sabihin mo sa mga encantador mo, kung anong panaginip mo, i-interpret nila. Pero si Nebuchadnezzar, para makasigurado siyang hindi siya bubulahin, hindi siya lulukohin ng kanyang mga counselors, okay? Ang demand niya ito, sabihin niyo sa akin ang panaginip ko and then interpret it. Okay? Matindi yun. Pero mo, huhulaan mo na kung ano ang napanaginipan nung hari bago mo interpret. Wise itong si Nebuchadnezzar. That is beyond normal procedure. Okay? Pero sa tingin ko, very wise siya. Kasi kung basta sinabi lang niya yung kanyang panaginip, pwede mong hulaan eh. Yung poong dalawang ganito, ibig sabihin number 2 yan. Yan ang tuwatama sa loto. Pwede mo naman gawin ganun eh. Kaya siya, ang ginawa niya, tell me the dream and then I will know if you can rightly give the interpretation. Very wise. Hindi naman siya pwedeng maging hari kung di siya wise eh. Okay? Kaya po yung kanyang demand na yun was beyond the normal. Okay? Kaya po, yung demand po ni Nebuchadnezzar, okay, bagamat ganun po, dahil ganun po ang ano niya, may threat din. Pag hindi nyo nasabi sa akin yung aking panaginip and its interpretation, ito lang ang aking desisyon. This is firm. Sabi niya, magkakaputol-putol kayo ang mga katawan nyo. Itatali sa puno ang inyong mga katawan, yung pong puno raw yan, pagdidikitin.
tapos itatali yung kamay at paa ng mga tapos pag binitawan nyo ang mga punong yon, magkahiwa-hiwalay yung kanilang mga katawan. Yun po ang isang interpretation. Pero sabi po ng NIV, they will be cut into pieces. Pag hindi ninyo nasabi sa akin ng panaginip and interpretation, and hindi lamang po yun, yung mga bahay nyo, bobombahin yan. Wala na kayong bahay. That is the threat kung hindi nyo masabi sa akin yung aking panaginip and its interpretation. Pero, sabi naman ni Nebuchadnezzar, to encourage them, pag namang nasabi nyo sa akin ang aking panaginip and its interpretation, marami kayong reward. Biglang yaman kayo. And you will be honored in my kingdom. So yun po ang demands at sinabi po ni Haring Nebuchadnezzar. Pero alam ho ninyo, anuman po yung threat, anuman po yung rewards, they are of no avail. Why? Kasi these wise men, quote-unquote wise men, were powerless. Wala po silang magawa. Okay? Ang tangi po nilang inihiling sa hari ay baguhin niya yung kanyang isip. Sabi sa verse 7, hindi po namin kaya, sabihin nyo sa amin, yun lang masasabi, sabihin nyo sa amin yung panaginip ninyo, and then we will interpret it because they can do anything about that. At yung last effort po nila, para po ma-avoid nila yung punishment, ito pong wise men na ito ay in-insist nila na yung demand po nung hari was unreasonable. Unreasonable po, sabi niya, kasi walang mighty king. Walang mighty king. Tingnan po ninyo history. Walang mighty king ang humingi ng gayong request. Na tanging ang Diyos lamang. Na tanging ang mga Diyos lamang ang mga makapagbibigay ng demand ng hari. Sabi nila, tanging ang mga Diyos lamang na hindi naninirahang kasama ng mga tao ang makakagawa nung nire-request nung hari. At dahil po doon, lalong nagalit ang Haring Nebuchadnezzar. Insulto kasi yun eh. Kasi sinabi nila, walang mighty king ang humingi ng ganyan. Para nilang inahamak yung hari, you are not a mighty king after all. You cannot demand that. You are not. Kaya po yung hari, sa halip na sila lamang ang titirahin, sige, sabi niya, mga wala kayong kwenta, pinasusweldoan ko pa naman kayo. Lahat ngayon ng wise men sa Babylon, tepok. Yun po, nadamay din sila Daniel. Bakit? Ininsulto yung hari. Itong haring ito, meron siyang kapangyarihan na absolute. Absolute yung power niya. Papapatay niya kung sinong gusto niya, pararangalan niya kung sinong gusto niya. Nung sinabi nilang, wala pong mighty king ang humingi niyan. Tingnan niyo history, insulto sa ego niya yun. Kaya ang order po niya, lahat ng mga wise men na walang kwenta, in fact sabi niya, nakita niya walang kwenta ang mga wise men, patayin lahat sila. Yun po ang naging senaryo. Now, pero pansinin po ninyo, nung sinabi po ng mga wise men, quote-unquote, yung sinabi po nilang yon na walang makapag-i-interpret kundi yung mga gods, mga Diyos, pero hindi naman sila naninirahan kasama ng tao, what will enter your mind? Titingnan po ninyo, yung sinasabi po ng mga dream specialist na ito na Diyos, they were describing the God of Daniel. Kasi yung God ni Daniel was different from their gods. Iba. Kanya nung sinasabi po nila yan, kung alam po ninyo yung Bible, ang maiisip nyo, yung Diyos ni Daniel ang dinidescribe nila. Bakit? Kasi yung Diyos ni Daniel, kaya niyang interpret. He knows dreams. He knows secrets. And He lived with men. He's living with men. Kaya yung pong Diyos ni Daniel ang kanilang tinutukoy. Why? Because Israel's God, una, hindi lamang po mataas, makapangyarihan ang Diyos ni Daniel, ang Diyos ng Israel, ang Diyos po ng mga Kristiyano, kundi naninirahan din siya sa mga godly men. Ganyan po ang Diyos natin. Ganyan ang Diyos ni Daniel. Hindi lamang siya makapangyarihan, hindi lamang siya mataas, kundi malapit po siya sa mga godly people. Ito po ang sabi ng Isaiah 57 verse 15.
For thus says the one who is high and lifted up, who inhabits eternity, whose name is holy, I dwell in the high and holy place, and also with him who is of a contrite and lowly spirit, to revive the spirit of the lowly and to revive the heart of the contrite. Sa Tagalog, ako ang kataas-asan at banal na Diyos, ang Diyos na walang hanggan, matataas at banal na lugar ang aking tahanan. Sa mababang loob at nagsisisi, ako ay sasama. Bagamat mataas siya, ang Diyos pong ito, ang Diyos ng mga Kristiyano, bagamat mataas at makapangyarihan siya, lumalapit po siya doon sa mga mababa ang loob. Doon sa mga nagsisisi. Yun ang sinasabi ng mga dream specialist ni Daniel, ng hari, na ito yung Diyos na dinidescribe nila. He was dwelling with man. At hindi lamang po yon, unlike the gods of the enchanters, Israel's God reveals mysteries. Okay? He reveals dreams. Tulad po ng pinatunayan ni Daniel dito sa kwentong ito. Why? Kasi sabi sa Amos 3:7, for the Lord does nothing without revealing His secret to His servants, the prophets. Ganyan po ang Diyos natin. He reveals secret. Okay? He knows what is in the darkness. To Him, darkness is light. He can reveal to His children who are really humble, repentant, that He can reveal secrets. Kanya po, dito makita natin, yung stage po was set for the God of Daniel to come. Ganyan po ang ano ng kwento dyan. Yun ang plot niya. Yun ang plot niya. Sa makita natin ngayon dito, yung set, parang kwento yan eh. Magandang kwento, na suspense. Ito na, may problema. At ito na, inihandanan ng Diyos ang stage para po magpakita siya. Dito po sa pagan king na ito, sa isang makapangyarihang haring to, through his servant Daniel. Kaya po itong pangalawang bahagi, dito po sa kwentong ito, tingnan po natin yung Daniel's faith and courage. Yung pong pangalawa, na dito po makita natin, ito ang right response to challenges. Okay? I'm sure you will love this second point. Dito po makita natin, si Daniel po, ang response niya, dito po sa dire situation na ito, sa isang crisis na ito, anong ginawa niya? He leads his friends in praying to the true God for insight. Okay? Yun po ang response ni Daniel. Okay? Inipon po niya yung kanyang 3 kaibigan para manalangin sila sa tunay na Diyos, para bigyan po sila ng unawa doon po sa panaginip ng hari. Dito po makita natin, si Daniel po had a remarkable faith. Kakaiba pong pananampalataya ang pinakita po ni Daniel dito. Why? Kasi makita natin, una, he spoke with wisdom and tact to Arioch. Okay? Nakiusap po siya with wisdom and tact. Matalino ito. Hindi po siya isang taong basta-basta. Okay? Marunong siyang makitungo in wisdom. Okay? Yun ang faith niya. Pinakita niya yung faith niya. Dahil nagtitiwala siya sa Diyos, hindi po siya nagrebelde, dahil nagtitiwala siya sa katapatan po ng Diyos, hindi siya gumawa ng isang magaspang na pag-uugali. Siya po ay with wisdom and tact, sabi po ng Bible, kinausap po niya si Arioch. Si Arioch po, ito ang inutusan ng hari na patayin ang lahat ng mga wise men sa Babylon. Kinausap po siya ni Daniel para magkaroon siya ng appointment sa hari. Okay? Na kakausapin niya yung hari na bigyan pa siya ng sapat na panahon para po ma-interpret niya yung dream. So, look at Daniel's faith. Okay? If you have faith like a Daniel, you will trust God and you will do something with wisdom. And you will do something with tact. Okay? Hindi po karunungan yung nagre-rebelde ka. Hindi karunungan yung revolution tayo, sirain natin yung hari. No, that is not wisdom. Ang true wisdom po ay nanggagaling sa true faith.
If you have the true faith, you will act in wisdom. You will not act in rebellion. At ganun nga po, nakiusap po si Daniel sa hari, nabigyan siya ng panahon pa, extend niya yung pong execution time, kaya po pinagbigyan siya ng hari. Now, pansinin po ninyo, alam po ni Daniel, okay, na dito po sa deadly emergency ito, mapagtitiwalaan niya ang Diyos. Alam niya. Kaya kinausap niya yung hari. Alam niya. Mapagtitiwalaan niya ang Diyos at mapagtitiwalaan niya ang katapatan ng Diyos. Okay? Kasi just imagine, give me time. I will interpret the dream. That is faith. That is believing God's power and faithfulness. Also, dito po makita natin, si Daniel, ito pa ang makita natin, pwede natin gayahin sa kanya. Alam niya yung effectiveness of united common prayer. Okay? Because of this dire challenge po, si Daniel po, alam niya yung united prayer. Umattend siya ng prayer meeting ulit. In fact, nag-organize siya ng special prayer meeting with his friends. Okay? Sinabi niya sa kanyang mga kaibigan, mag-pray tayo, hingin natin ang habag ng Diyos sa langit. Para bigyan niya tayo ng insight dito sa pangyayari ito, kundi tepok tayo dito. Kanya po ito ang ginawa ni Daniel. He prayed with his friends. When you are in a crisis situation, is your first response prayer? Who is doing that? When you are on a challenge, when you are in a crisis situation, what is your first response? Panic? The first response is prayer. Don't panic, you pray. That is the first response. Every challenge, every problem, every hindrance should be attacked by prayer. Yan po ang tinuturo natin sa prayer meeting natin. Yan ang natutunan natin sa ating prayer and fasting. Sulatin nito, every problem, every challenge, every hindrance should be attacked by prayer. That's the first response. Don't panic. You pray. Gather your friends. Tell it to your cell group. You pray and ask God for mercy. That's the first response, mga kapatid. At alam mo ba ninyo, ang prayer po, kailangan po ini-employ, sinasama rin po natin yan, maging sa mga incredible situations. This is an incredible situation. Okay? To know the king's dream and then interpret it, that is really incredible. Pero si Daniel po, with that incredible request, he went to God. Okay? He went to God. Ganyan po, wag nating lilimitahan ang kayang gawin ng Diyos. Okay? Kasi pag nanalangin po tayo sa Diyos, ang totoo po mga kapatid, meron pa siyang pwedeng sabihin sa ating solusyon na hindi natin naisip. Okay? Yan po. Kaya wag niyong tatasahin ng Diyos. Oh, hindi na kaya ng Diyos to, mahirap na ito. Ako nga, hindi ko masolve eh. Galing mo. Parang ipinantay mo yung kapangyarihan ng Diyos sa kapangyarihan mo. Ako nga, hindi ko masolve ito. Diyos pa. Parang, ang totoo po mga kapatid, ito yon. Ang Diyos po, meron siyang mga solusyon na hindi pa natin alam. Kaya pag lumapit ka sa Kanya, yung solusyon na yon, talagang minsan, nga no. Pwede yun no. Okay? So the first response is prayer because God can reveal to us a solution that we have never thought of. Jeremiah 33:3, what does the verse says? Do you know the verse? That is one of my favorite verses in the Bible. Jeremiah 33:3 says, call unto me, and I will answer you, and show you great and mighty things you do not know. There are solutions to problems, hindrance, challenge that only God knows, that you have never thought of. Alam mo ninyo, doon sa ano natin, doon po sa ating church planting, ang pinagpe-pray ko po ngayon, Lord, bigyan mo ko ng strategy mabilis.
Kasi kung susundin namin yung alam namin at experience namin, taon ang bibilangin. Bigyan niyo po ako ng strategy na mabilis. Kasi ang panalangin natin ay mabilisan, malawakang pagpapahayag ng Ebanghelyo. Kaya ang prayer ko sa Diyos, give me a strategy na mabilisan, malawakan. Because God can give us a strategy that we have never thought of. At yan po ang makita natin dito po sa buhay ni Daniel. Kaya po, dito makita natin, si Daniel po ang sagot niya kay Nebuchadnezzar. Nung lumapit siya kay Nebuchadnezzar, tinanong siya ni Nebuchadnezzar, ikaw na Daniel, Belteshazzar, kaya mo bang sabihin sa akin yung aking dream at yung interpretation? Alam mo niyo, ang sagot ni Daniel doon was classic. It was a classic. Ano po ang sabi niya sa verse 27? No, Daniel replied, no wise man, enchanter, magician, or diviner can explain to the king the mystery he has asked about. But there is a God in heaven who reveals mysteries. Sabi niya, there is a God in heaven. Walang makakasagot po sa hinihingi ng hari. Kahit na po yung mga dream specialist na yan, wala pong magagawa yan. Pero, there is a God in heaven who reveals mysteries. May problema ka? Hindi mo alam ang gagawin mo? You pray. And wait. Pray until you have an answer. Because God can give you a strategy, can give you a solution you have never thought of. Okay, you pray. Why? Sabi po ng Bible, God draws near to those who draw to Him. Lumalapit daw po ang Diyos doon sa mga lumalapit sa Kanya. Sa Hebrews naman po, God is the rewarder of those who diligently seek Him. Yan po ang mga pangako sa Bible. God draws near to those who draw near to Him, and He rewards those who diligently seek Him. Ginagantimpalaan daw po ng Diyos yung diligent, masipag na hinahanap siya. Kaya kailangan masipag kang lumalapit. Masipag mong hinahanap ang Diyos kasi may reward siya doon sa mahanap sa Kanya. Pero kung may crisis, bakit naman ganito yung buhay sa mundo? Kung kailan pa naman ako naging Kristiyano, wala na, patay ka na. Hindi mo ginagamit ang faith mo. Wala akong solusyon. Yung mga magulang ko walang solusyon. Ibang tao, ako pa. Use your faith. Use your faith. You pray. At pansinin po ninyo, dahil si Daniel po made the right response by imploring God's mercy. Anong sabi sa verse 19? Sabi ng verse 19, during the night, the mystery was revealed to Daniel in a vision. Then Daniel prayed or praised the God of heaven. Because he made the right response. He was answered by God. In the vision of the night, the mystery was revealed to him in a vision. So, let's go to the third point. The dream, the statue, and the stone. Dito, pinapakita po sa atin dito sa bahagi ito, dun sa binasa na po kanina, yung earthly kingdoms versus God's kingdom. Dito na po ito. Now, dito po, nung lumapit na nga po si Daniel sa hari, si Daniel po, nireveal niya yung panaginip ni Nebuchadnezzar and gave its interpretation. At sa pagkamangha po ng haring ito, nung sinasabi na po ni Daniel yung kanyang panaginip, namangha po itong haring ito because Daniel was very accurate. Very accurate. Every detail po nung panaginip ng hari, dinidescribe po ni Daniel isa-isa. Kaya you could just imagine, si Nebuchadnezzar po may have been leaning. Siguro nung sinasabi po ni Daniel yung kanyang
Every detail na napanaginipan niya, maaaring yung ibang detail nakalimutan na niya. Pero si Daniel, detalye by detalye. At maaaring yung hari, takang-taka siya. And he wants to know the interpretation. Okay? Now, tingnan po, pakita natin yung statue na nakita po sa panaginip ni Nebuchadnezzar. Yan po ang larawan ng napanaginipan ni Nebuchadnezzar. Ayon po kay Daniel, okay, kasi ang nangyari ganito, nanaginip yung hari, nakakita siya ng isang enormous statue, nakakatakot na statue, napakataas, at multi-layered, yung multi-layered metals, yung pong pagkayari, noong statue yun, yung head niya was gold, yung chest niya was chest and arms, silver, yung belly niya, yung thigh, bronze, yung legs niya, iron, yung feet, iron and clay. And then, nung makita na po yun ni Daniel, meron daw pong batong natipak mula sa bundok. Okay? Na yung batong yon tumama doon sa paa ng statue yon at nagkasabog-sabog yung statue yon. At yung batong yon, lumaki ng lumaki hanggang naging malaking mountain na napuno raw po ang buong mundo. Yun ang panaginip niya. In a way, parang hindi ko na-describe ng nakakatakot kasi nakakatakot yun. Nakita yan. Ngayon, ang interpretation ni Daniel, dito po, ayon kay Daniel, yun daw pong head of gold na yun ay si Nebuchadnezzar. At ang kanyang empire. Verse 37 and 38, yan po ang sabi ni Daniel. Kung titingnan po ninyo sa kasaysayan ng mundo, ito, you can verify it doon sa world history. Okay? Ito po, ang Babylon Empire po, ay na-reach po niya ang sinik ng kanyang kapangyarihan under Nebuchadnezzar. Okay? Ni-restore po ni Haring Nebuchadnezzar yung old city ng Babylon and then he enlarged it. Okay? Na yung city raw po ng Babylon at the time is the largest city seen in the world up to that time. It was so great. In fact, yun daw pong Babylon at the time ay yung Euphrates River. Yung Euphrates River po flowed through the city by a bridge. Yung meron daw pong bridge doon, kinoconnect niya yung old city with the new expanded city na ginawa ni Babylon. At yung Euphrates River, just imagine, yung Euphrates River dumadaan sa city. That's how great it is. At alam din po natin to yung sa mga history, nandun po ang isa sa 7 wonders of the ancient world. What's that? Hanging Garden of Babylon. And every king po noon, to show their power, they will make a very beautiful garden. Okay? At yun po ang sabi ni Daniel, kayo po ang head of gold because your kingdom is so great. And then, after Babylon, sabi po ni Daniel, there will be less superior empires. Bagamat they are strong and powerful, pero less powerful than you. Sino po tinutukoy niya? Medo-Persia. Yan po ang silver. At saka po yung Greece, ang bronze. You can verify this sa world history. After Babylon, there was Medo-Persia. After Medo-Persia, Greece. Sino yung ano doon? Alexander the Great. Okay, so nakita yan. And then the fourth kingdom, yun po ang Roman Empire. Roman Empire, sabi po dyan, was as strong as iron. Okay? Bakal, yung Roman Empire. It signifies strength and brutality. Ganyan po ang Roman Empire. Pero, unstable yan. Kasi ang Roman Empire, kung titingnan nyo sa New Testament, nababasa natin yan, weak siya, pero makapangyarihan siya, brutal siya, pero unstable siya kasi pinagsama-sama lang ng mga tao ang Roman Empire na hindi po pwedeng magsama-sama talaga. Sabi, tulad ng bakal, hindi pwedeng magsama sa putik. Okay? Pero Rome, sinisignify po ng bakal, connotes toughness and ruthlessness. Ganyan po ang Roman Empire that time. Ganun katindi. Now, take note, at the time of the Roman Empire, diyan po dumating si Jesus Christ. Do you know that? At the time of the Roman Empire, diyan po
dumating si Jesus Christ. Si Jesus Christ po, ating Panginoon, yun yung bato na natipak mula sa bundok na tumama doon sa paanan ng statue. At yung batong yun po ang symbol ng God's kingdom. Nung panahon po ng Panginoon, in-establish po ng Diyos ang kanyang kingdom on earth as it is in heaven. Siya po ang sinasabi ni Daniel na nakita ni Nebuchadnezzar na sumira doon po sa statue yon, destroying all the other kingdoms. Kasi dumating ang final kingdom, the kingdom of God through our Lord Jesus Christ. Yung stone po ito, pansinin natin, sabi sa kwento, it was cut from a mountain not with human hands. And it landed at the foot of the statue and grew into a magnificent mountain filling the whole world. At ano po ang nangyari doon sa other kingdoms? Sabi po dyan, naging tulad sila ng ipa. Na tinangay po sila ng hangin during summertime, walang trace anuman. Tingnan po ninyo yung kasaysayan ng mundo. Where is Babylon? Where is Babylon? Though Babylon was powerful during that time, it is no more. Where is Persia? No more. No trace. Where is Greece now? Okay? No more. Nagiging tourist spot na lang yan. Pero they are not reigning anymore. Where is the Roman Empire that crucified Jesus Christ? They're gone. But, where is the church? Dami pong Christians. Nasaan po ngayon ang mga kingdom na yun? Pero ang tanong natin, where is the kingdom of God? Pansinin po ninyo, nagsimula po sa maliit ang mga Christians, nagsimula po sa Palestine. Pero ngayon, it fills the whole world. Amazing. Amazing. Kaya po mga kapatid, ano po ang matututunan natin dito po sa statue and the stone? It teaches us about earthly kingdoms against God's kingdom. Anong matutunan natin? Una, earthly kingdoms had its own glory and its own end assigned by God. Ang bawat earthly kingdom po, inassign ng Diyos yan, merong rise at merong fall. They will splendorly rise in power, but they will fall. Ganyan po yan, inassign po ng Diyos yan. In fact, yan ang sinabi po ni Daniel kay Nebuchadnezzar. Sabi niya, Your Majesty, you are the King of Kings. The God of heavens has given you. Binigay ka ng dominion, binigyan ka ng power and might, and in your hands He has placed everything under your power. God gave it to you. Hindi po naging makapangyarihan si Nebuchadnezzar over the entire world at the time by his own genius, by his own power. It was given to him by God. Mga kapatid, earthly powers did not rise by their own power. It was given by God to them. Yun po ang una. Pangalawa, as God assigned to them glory, God also assigned to them their end. Merong beginning, may ending. Alam mo ba ninyo mga kapatid, the rise and fall of empires is not random. Hindi po yan nagkakataon. Okay, hindi yan nagkakataon. Where is the Soviet Union now? Lahat ng kingdoms na yan, they will fall. And that is not random. Okay, hindi po yun basta-basta nangyayari. They are under God's sovereign rule. Sabi po sa verse 21, God changes times and seasons. He deposes kings and raises up others. Binabago raw po ng Diyos ang mga panahon para mabago ang mga hari. Binabago ng Diyos yung panahon. Okay? Halimbawa, sino po dito ang nabuhay nung panahon ng Hapon? O tanyo, panahon ng Hapon. Binabago ng Diyos ang mga panahon.
Sino? Dito ang panahon ng Kastila. Wala na, okay? Binabago po ng Diyos. Wala na yung mga Kastila. Panahon nila yung panahon ng Hapon, panahon ng Amerikano, panahon inchik ngayon, okay? Mawawala rin yan. Paano gagawin ng Diyos? Babaguhin niya yung need sa world. Para ang world maghahanap siya ng isang leader. Para solusyonan yung world na yan. Naalala ko si George Bush Sr. Nag-first term siya sa US eh. Kasi sinabi niya, ito ang gagawin natin. Kasi yun ang issue noon. Nagbago ang issue sa US. Hindi siya nag-second term. Kasi hindi niya yung issue, hindi na niya panahon yun eh. Yung issue, hindi niya, kaya si Clinton, nanalo si Clinton. Kasi ang issue, akma si Clinton. Nasakyan niya. Ganyan po ang Diyos. Babaguhin niya yung panahon and then, para mapalitan yung hari. Kaya yung hari, wala siyang magagawa. Kasi, sino ba yung babaguhin mo yung panahon, no? Panahon ng Hapon, panahon ng Kastila, panahon Amerikano. Okay? Para po, ang Diyos, pabababahin niya kahit na sinong nakaupo diyan. Okay? Pwede rin natin i-apply to personal empire nyo. Okay, ngayon, no? Business mo, ganito yung business mo, okay yan. Tapos babaguhin yung panahon. No? Bawa, yung naalala ko lang si Romer, yung X-ray film ngayon, may film. Tapos ngayon, babaguhin panahon yan. Wala kang control dyan. Okay? Wala kang control. Kasi magbabago yung panahon. Yung sineserve mo sa community, mawawala yan. Ito yung business mo. Dati milk tea. Ngayon, kape. Kapatay ka. Binuhos mo yung pera mo sa panahon. Panahon ng milk tea. Wala na yung panahon ng milk tea. Ngayon, kape na lang. Ngayon, mag-isip na kayo kasi yung mga kapeng yan, magbabago yan. Baka magiging chocolate. O panahon ng chocolate, okay? Ganun po, babaguhin ng Diyos yan. Para yung mga nagmamapuri, doon sa panahon nila, babagsak ng Diyos. Kaya ang business po na nagsasucceed, sinusunod sila sa panahon. Kasi talaga nagbabago yung panahon. So yun po ang makita natin. Okay? Now, pansinin nyo, yung statue po na nakita ni Daniel, ini-illustrate niya yung phenomenon na ito. Now, pansinin nyo yung downward progression. Okay? Gold, naging silver. Yung silver, naging bronze. Yung bronze, naging iron. And then, iron and clay. Pababa yung value. Okay? Wala talagang permanente dito. Everything will be degraded. There is rise, there will fall. Katawan nga natin eh. Ito, napapatunayan ko na ito eh. Dati, lakas-lakas ko eh. Ganun ka na eh, no? Ganun talaga eh. Kaya, hindi ka pwedeng magmalaki sa Diyos. Hindi mo pwedeng pagbalakihan ng Diyos. Okay? Yun po yung pangalawa. Pangatlong, matututunan po natin sa dream nito, only God's kingdom will last forever. Only God's kingdom through Jesus the Messiah shall last forever. Dito note, in contrast with all the other kingdoms, Christ's kingdom, pansinin nyo, small beginning, maliit na bato. And then it grew to a mountain. And then it filled the whole world. Let's learn this, mga kapatid. Only God's kingdom through the Messiah will last forever. Okay? Nagsimula yan sa Palestine. Ngayon, kahit saan ka pumunta, may Kristiyano. Despite na pinipigilan po ang paglaganap ng Kristyanismo, ang pananampalataya kay Jesus, hindi napigilan nung Enlightenment. Si Voltaire, sabi niya, lahat ng Bible, si Voltaire po isang French yung philosopher and napakayaman. Lahat ng Bible, wala na yan. Sa susunod na tao, wala na yan. Si Voltaire na wala. Bible, nandiyan pa rin. What's ironic is, yung pong bahay ni Voltaire, ginawang publishing ng Bible. Only God's kingdom will remain on earth. Kaya po, ito po makita natin, sabi po sa verse 34, while you were watching, a rock was cut out, but not by human hands. It struck the statue on its feet of iron and clay and smashed them. Then the iron, the clay, the bronze, the silver, and the gold were all broken to pieces and became like chaff on the threshing floor in the summer. The wind swept them all
swept them away without leaving a trace. But the rock that struck the statue became a huge mountain and filled the whole earth. Christ's kingdom will last forever. Yan po ang sinabi ng Diyos, yan ang mangyayari hanggang sa lahat pong ito ay matupad. Sa Efeso 1:9 and 10, ito po ang sabi ni Apostol Pablo, para maunawaan ang kanyang lihim na plano na nais niyang matupad sa pamamagitan ni Kristo. Pagdating ng itinakdang panahon, ang plano niya'y pag-isahin ang lahat ng nasa langit at nasa lupa at ipasailalim sa kapangyarihan ni Kristo. Yung po mga kingdoms na yan, pansin, divided. Yung last kingdom, divided na. Pero yung kingdom po ng Diyos, kingdom ni Jesus Christ, united. United, and it will grow in unity. Yan po. And then, verse 17 po ng Lucas. Listen to this verse. This is very, kung titingnan mo, verifying itong verse na ito. Sa Lucas 20:17-18, ano ba ang ibig sabihin ng talatang ito sa kasulatan? Ang batong tinanggihan ng mga tagapagtayo ng bahay ang siyang naging batong pundasyon. Okay? Ang sinumang mahulog at ang sinumang mahulog sa batong ito ay magkakabali-bali. Ngunit ang mahulugan nito ay madudurog. Amazing. Yan ang nangyari sa statue, pero pwede rin po yan sa tao. Di ba minsan, merong mga tao, they don't like Jesus Christ. They don't want to surrender their life to Jesus Christ. Pero alam mo ba ninyo, Jesus Christ is the only person that you can reject or accept without, Jesus is the only person on earth that you can either reject or accept with consequences. You cannot just only reject Jesus Christ and then you end up with nothing. There is a consequence. Okay? Diyan, yung buhay po ng binanggit yan, yung mga tagapagtayo ng bahay, yung nireject nilang bato. Yung batong yon, pag tumama sila, tepok sila. Magkakabali-bali sila. Matitisod sila sa batong yan. Si Jesus Christ man tinutukoy dyan. Hindi mo pwede, asang tao din na pwedeng i-reject po si Jesus Christ na walang consequence. Merong consequence yan. Okay? Yung mga tagapagtayo ng bahay, ayaw nilang piliin si Jesus, pero darating ang panahon, yung batong yon, yung pinakamahalaga. Pag po nagkasira-sira na yung buhay niya, nagkasira-sira na yung negosyo, nagkasira-sira na po yung relasyon niya sa asawa niya, doon niya makikita. Tinatanggihan niya si Jesus Christ. Siya pala, si Jesus Christ ang solusyon. Yun po ang ibig sabihin niyan. Kaya po, accepting Jesus Christ as Savior, surrendering to His Lordship, yan po ang nakasulat na dapat nating gawin. Because when we build our lives on Jesus Christ, it will be built on a solid foundation. Because the kingdom of Jesus Christ is the only kingdom that will last forever. Okay? Yan po ang gospel po na tinutukoy natin. And then lastly, to conclude this message, the kingdom that lasts and its gospel interpretation. Ang challenge ko po sa inyo mga kapatid, saan po ninyo inilalagak ang inyong pagtitiwala at ang inyong pag-asa? Mga kapatid, lagi po nating siya sa atin yung ating mga sarili. Kung saan po natin inilalagak ang ating pag-asa. Una, wag po sa mga trabaho natin. Pangalawa, wag po sa bank account natin. Pangalawa, wag po nating sa matatag yung ating negosyo. Magbabago po yung panahon. Huwag po magiging dahilan ng mga pinagtitiwalaan natin ngayon, yan ang maglalayo sa atin sa Diyos. Huwag po natin gagawin yan. Kaya ang challenge dito, saan mo inilalagak ang iyong pag-asa? Saan mo inilalagak ang iyong pagtitiwala? Huwag po sa mga human kingdoms. Whether yung human kingdoms, government, tao, politician, or even your own personal kingdom, huwag po nating ilalagay dyan. Alam mo nyo, si Nebuchadnezzar, bandang huli po, he acknowledged the God of Israel. Ang nangyari po dyan, si Nebuchadnezzar, nung makita niyang nasabi ni Daniel yung kanyang hinihiling, si Nebuchadnezzar sabi po sa Bible, siya po ay nagpataripa, nagbigay ng honor kay Daniel at kinilala niya ang Diyos ni Daniel. Just imagine this very powerful king.
nagpatira pa kay Daniel na isang exile, nagbigay siya ng honor at kinilala po niya ang Diyos ni Daniel at sinabi niyang talagang totoo ang Diyos mo. Totoo ang Diyos mo. Yung pong pagpapatira pa ni Nebuchadnezzar, yun po ay larawan ng sinabi ng Diyos sa Bible. Every knee will bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. Sabi po ng Bible, sabi ng Diyos sa Panginoon, sit at my right hand until I make your enemies a footstool for your feet. Ang tanging ginagawa po ng Diyos ngayon, pinasusuko niya ang lahat ng tao sa paanan ng Panginoon. Kaya pong gawin ng Diyos yan. Kanya po, yan ang gospel na nais nating ipahayag ngayon. Only the kingdom of God through Jesus Christ. Kaya po siya sa atin natin lagi, araw-araw, masyado na ba akong kampante sa aking buhay? Masyado na ba akong kampante sa buhay ko dahil maganda yung negosyo ko, maganda yung relationship ko, maganda yung pamilya ko, maganda, ganun. Ako, magbabago po ang panahon, mga kapatid. Kanya po lagi nating ang tiwala lang natin ay sa Diyos sa pamamagitan po ng ating Panginoong Kristo. And then lastly po makita natin dito, ang aftermath na po ito, yung conclusion. Kita mo yung kwento, ganyan, shh. Then, parang tayo nanonood ng pelikula dito eh. Ganyan po yung mga kwentong ito eh. Now, dito, panghuli po. Si Nebuchadnezzar po, binigyan niya ng mga important position, si Daniel at saka po yung mga kaibigan niya dun sa kanyang kingdom. Okay? Ang ibig pong sabihin nun, binigyan po sila ng iba pang pagkakataon para magdala po sila ng kapayapaan at prosperity sa kingdom po ni Nebuchadnezzar. Ano po ang sinabi ko? Ulitin ko kasi nandito yung ating application dito. Dahil po si Daniel at sa mga kaibigan niya ay naging tapat sila sa Diyos, ginamit sila ng Panginoon, and then because of that, nagkaroon pa sila ng more opportunities to give prosperity and peace to their kingdom. Ganyan po ang mga Kristiyano. Tayo pong mga Kristiyano, pag nagtapat po tayo sa Diyos, sumusunod tayo sa Diyos, hindi tayo natatalo ng ating mga challenges, bagkos sinaharap natin ito with the faith in God. Alam ho ninyo, tayo gagamitin ng Diyos to bless our community. Yan po ang layunin ng Diyos. Tayong mga nakay Kristo ngayon, tayo po ang gagamitin ng Diyos to bless our community. To show the people that there is a God in heaven, to show the people that our God is a true God. Okay? Kaya po yan, nandyan yung po yung calling natin ngayon. Kaya po kapatid, tularan natin si Daniel. Sa pagharap niya sa problema, prayer. And then, huwag kang titigil, huwag kang titigil sa mga challenges. Challenges are there so that God can show up in your life. And then, you will be a blessing to other people. Let us pray. Aming Amang Diyos, nagpapasalamat po kami dito po sa aming pinag-aralan ngayong umagang ito na pinapakita po ninyo sa amin na kayo, Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos ng mga propeta, Diyos ni Daniel, Diyos ng aming Panginoong Kristo ay makapangyarihan sa lahat. Kayo lamang po ang nararapat pagtiwalaan higit sa lahat. Hindi po sa kanino mang tao ang aming pagtitiwala dapat. Hindi po maging sa aming mga sarili ang aming pagtitiwala, kundi sa iyo lamang po, aming Ama. At salamat po nakita namin ang mabuting balita na ang kaharian lamang ng Diyos ang mananatili magpakailanman. At kami pong mga nakay Kristo ay nasa kaharian ng Diyos na iyon. At kami po ang gagamitin ninyo dito sa mundong ito na nagre-reject kay Jesus Christ, na patatuo mo sa kanila. Nawa, panalangin kong maging matatag ang aming pananampalataya. Huwag kaming
magtitiwala sa sarili naming kakayanan, sa aming sariling posisyon ngayon, sa aming sariling kalagayan ngayon. Nawa masumpungan mo kami na ang security po namin ay nasa iyo lamang. Dahil ang sinumang sumusunod sa kalooban ng Diyos ang mananatili magpakailanman. At kung meron man po sa amin ngayong umagang ito, ang hindi pa nagsusuko ng kanyang buhay kay Jesus, patuloy niyang tinatanggihan si Jesus sa kanyang buhay, pakita mo sa kanya, hindi niya pwedeng iwasan si Jesus na hindi siya magbabayad nito in the future. Kundi, samantalahin niya ang pagkakataon na napipreach ang gospel dito sa church dito upang pagtiwala niya ang kanyang buhay, ang kanyang pananampalataya kay Jesus na iyong anak na aming Panginoon. Salamat po aming Amang Diyos, pinapupurihan ka namin dahil nakikita namin sa kwentong ito, hindi pa nangyari pero sinabi na ninyo at ngayon nangyari na po ito. Lalo kaming naniniwala na ang Diyos namin ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sambahin po ang pangalan niyo, pagtapatan po kayo ng iyong mga anak, aming Diyos. Marami pong salamat. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus.